Welcome sa Durs 2.0. Fresh at nagbabagang happenings ba ang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pwes, sagutan natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. So ayun, welcome back again sa ating YouTube channel mga Kadabarkads, and for today's video ang pag-uusapan natin ay mga pangyayari po sa loob at sa labas ng Itbulaga. So kanina isang napakasaya na naman na pananghalian ng ating pinagsaluhan dito po sa ating paboritong noontime show, walang iba kundi po ang Itbulaga. So ang sugod bahay mga kapatid ay nandirito po sa barangay 591 and 592, Zone 58, Santa Mesa, Manila. So ulitin ko lamang po, recorded na ang Itbulaga ngayong araw. Pero kahit ganun pa man na recorded po ang Lunes and ang Martes, ay hindi po ito hadlang para hindi po sila magkaroon ng napakaraming online viewers sa kanilang YouTube channel. So kanina po, bago magsimula ang Itbulaga sa TBJ po na page, nagpost na po sila doon ng pagbati para po sa isang singing queens natin na si Samantha Riscal ng happy birthday. And nang magbasa nga po ako ng mga komento sa naturang post ng TBJ na page, ang dami pong pagbati para po kay Samantha Riscal mula po sa ating mga Dabarkads. So maraming salamat sa nagmamahal at patuloy na sumusuporta kay SQ Sam and syempre sa lahat ng singing queens. And hindi po dyan natatapos mga Kadabarkads, kasi kanina po dyan sa therapy, si Sam po ang tagakat ng card. Siya po ang pinakang pronta ng Itbulaga para syempre mabigyan ng chance si Samantha ngayong birthday niya po ngayong araw po ng Lunes. And kanina nga po ay may pa-cake ang Itbulaga kay Samantha Riscal. And eto po yung dalawang wish niya, sana po ay magkaroon ng 10 million stream yung kanilang single dito po sa Spotify. Kaya naman supportahan natin mga Kadabarkads. And syempre, ang second po na wish nitong si Samantha Riscal ay magkaroon na sila ng second single ng kanyang mga ate na SQ. At bilang birthday nga po ni Samantha Riscal kanina, pinakanta po siya ni Bossing Vic Soto, and marami talaga ang nag-enjoy. Sabi ko naman sa inyo, ang dami pong pa-banner dyan. Mula po yan sa mga nagmamahal at totoong sumusuporta kay Samantha Riscal, ang kanyang fans club. Since recorded po ang Itbulaga ngayong araw po ng Lunes, si Samantha Riscal kasama po ang kanyang family, friends. Andyan po siya sa Tagaytay. Diyan po sila kumain. And ipapakita ko na lamang po sa mga screen po ninyo itong binahagi din po sa Instagram ni Samantha Riscal and ng isang SQ. Itong si SQ Eunice, pinakita niya po itong Taal Lake. Ibig sabihin, ando doon pala si Samantha Riscal sa Tagaytay ngayong araw po ng Lunes at sineselebrate ang kanyang birthday. At oo nga po pala kanina mga Kadabarkads, habang mag-wish po si Samantha Riscal sa kanyang cake na binigay po ng Itbulaga, emotional po siya. Kaya kung inyo mapapansin sa mga picture na nasa screen po ninyo, tinakpan po bahagyan ni Samantha Riscal ang kanyang mata para hindi po siya maiyak, kasi pag naiyak po siya mga Kadabarkads, mawawala at mahuhulas po yung kanyang makeup. So again, Samantha Riscal, happy birthday, and sana yung dalawang wish mo ay matupad. Samantalang ipiplex ko naman sa inyo itong labas ng bahay po ng isang Itbulaga host na talaga namang Paskong Pasko na po sa kanilang bahay. So sino ba ang isang host ng Itbulaga na yan? Walang iba kundi po si Mayor Jose Manalo. So tingnan nyo po ang kanyang bahay sa labas. Talaga namang nangunguti-ngutitap at nagniningning ang labas po ng bahay ni Mayor Jose Manalo. Samantalang pag-usapan naman natin itong bagong post ng Pure Gold sa kanilang page. Sabi dito, "Together let's defy gravity daw with panalong deals at pakulo mga ka-Pure Gold. Coming real soon." So meron pong bagong pakulo itong Pure Gold na dapat po nating abangan. Yan po ang kanilang inanunsyo sa kanilang Facebook page. So suportahan pa rin natin ang Pure Gold mga Kadabarkads kahit na wala po ito sa Itbulaga. Okay? Kasi this coming 2025,
napapabalita po na babalik na ang naturang sponsors. Samantalang pag-usapan naman natin ng tungkol dito sa pinost na LM Entertainment credit sa'yo, sabi niya mga programa at channels ng GMA7 na naligwak ngayong taon. Grabe, ang dami pala mga Kadabar Kads. Tahanang pinasara dahil sa utang, kala nyo Itbulaga, AQNV, AHA, kala nyo Batang Quiapo, Black Rider, dapat alam mo, Pinoy Crime Stories, Balitang Bicolandia, Balitang Southern Tagalog, Sarap Diba, kala nyo Showtime. Channels ng Kanguso na naligwak, Holy Pop, Pinoy Hits, GMA Regional Bicol, GMA Regional Batangas. Mga GMA stars na naligwak ang career dahil sa dami ng kinasangkutang kontrobersya. Paolo Contis, Ken Chan, Dasuri Choi, and B-Pop. Ultimately, niligwak nila ang mga sarili nila sa KBP noong 2003 dahil sa issue ng overloading ng ads. Grabe din salamat entertainment sa pag-summarize ng mga naligwak sa Kapuso ngayong taon. Grabe, ang dami pala, 'di ba? Talagang alam niyo yun, pag naiisip ko yung mga ganyang naligwak mga Kadabar Kads, naiisip ko na sinayang niyo ang TBJ at ang mga Dabar Kads. Kasi ang dami po talagang lumipat na mga televiewers nila sa TV5 dahil sa inis po sa naturang network. Samantalang pag-usapan naman natin ang tungkol dito sa kaganapan po sa live chat ng Itbulaga kanina. Grabe, ang daming bashers doon Talagang binabash nila si Karen, ganoon din po si Amber. Mga bata pa yan para i-bash ninyo. Wala ba kayong makitang iba para i-bash ninyo ng sobra? Yung bata na lang ang pinapatulan ninyo. Grabe talaga itong mga bashers, mga Kadabar Kads. So wala na silang ibang nakita kundi yung mga bata po sa Itbulaga, si Amber, and si Karen. Talagang to mga bashers na to. But anyway, ito mga binabash lang naman ninyo, si Amber and si Karen. Magantay kayo ng mga ilang taon baka masupalpal kayo sa mga pinagsasasabi ninyo tungkol sa kanila. Kasi ang mga batang yan, hinahasa pa yan ng Itbulaga. Hindi naman ora-orada instant agad. 'Di ba? Meron yang process na tinatawag. Meron na bang pinanganak na magaling? Sige nga, mga bashers na to. Samantalang pag-usapan naman natin ang tungkol dito sa isang longest running show dito po sa telebisyon na nagpaalam na po pala talaga. Tuluyan na pong nagpaalam sa telebisyon. Grabe, sayang po yung isang dekada and 4 na taon. 'Di ba? 14 years din yun mga Kadabar Kads. And educational pa po. So ano ba yung tinutukoy nating longest running show? Walang iba kundi po itong AHA na ipinalabas noong April 4, 2010 at isa rin po ito sa mga tinutukan ng mga viewers, lalo na po yung mga bata, kung ang pag-uusapan ay yung paglinang sa kaalaman. Hindi rin po nagpakabog ang naturang programa at kinilala sa iba't ibang mga awarding bodies. Pero ito ngayon at balitaan nga natin na niligwak na din po pala. So sayang 'di ba? Ang daming naliligwak sa Kapuso Network. So ano kaya yung dahilan mga Kadabar Kads, no? Ito ba ay dahil sa usaping pera or meron pang ibang rason? Nakakasad lang and nakapanghinayang dahil pinakawalan po nila ang ginto, walang iba kundi ang Dabar Kads at ang Tito Vic and Joey. So ano po ang masasabi ninyo sa update nating ito? Please comment down below. And syempre maraming salamat po sa patuloy na pagsubaybay dito po sa channel natin na Ders 2.0.